Magandang araw mga Wais viewers. Welcome to Wais Kusina together with Healthy Bangsamoro. Last time, pinag-usapan natin ang macronutrients. Naalala nyo pa po ba kung ano ang mga ito? Kung hindi na, walang problema. Just check the video in the caption for a quick refresh. Meron lang ako na-realize. Nung isang araw ko pa ito iniisip na-realize ko kung bakit kaya July ang Nutrition Month. Kasi 'di ba, ang Tagalog ng vegetable ay July. Ito pa, alam nyo ba, meron isang vitamins na kinakailangan ko masyado? Ito ay ang vitamin U. Sakto, dahil ngayon, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa vitamins. Dahil ito ay kasama sa macronutrients. Pero ano nga ba ang iba pang micronutrients? Ang micronutrients ay sustansya na kinakailangan ng ating katawan. Ngunit, dapat ay konti lamang ang ating nakukonsumo upang di sumobra. And yes, kabilang dito ang vitamins and minerals. Pero ano pa nga ba ang ibang natitirang essential nutrients? Ang vitamins and minerals ay napakahalaga upang mapalakas natin ang ating immune system at other bodily function. Ang vitamin C and B complex ay karaniwang nakikita sa prutas, gulay at grains. Samantala naman, ang vitamin A, D, E and K ay karaniwang nakikita sa seafoods, karne, dairy at itlog. In other words, napakahalaga talaga ng well-balanced diet. Kaya nitong ibigay ang lahat ng vitamins and minerals na kinakailangan ng ating katawan. Ang panghuli nating essential nutrients ay tubig. Ika nga nila, pag ikaw ay nalipasan ng pagkain ng ilang araw ay hindi ka mamamatay. Ngunit pag ikaw ay nalipasan ng pag-inom ng tubig ng ilang araw ay napakahalaga na ito or napakataas na ang epekto nito sa ating pangangatawan. Mahalaga na we keep ourselves hydrated. Pero, paano nga ba natin mamomonitor ang water consumption natin? Wise tip number 1. Tignan or i-check natin ang dami at kulay ng ating ihi. Kung ito ay konti lamang at medyo manilaw-nilaw pa, ito ay indikasyon na mas lalo pa natin paigtingin ang ating pag-inom ng tubig. Drink your water mga besh! Wise tip number 2. Alalahanin natin ang pinggang Pinoy. Tuwing tayo ay kumakain. Ayon sa pinggang Pinoy, ang kalahati ng ating plato ay nakatuon lamang sa protina at kanin. Samantala naman, ang kalahati naman ito ay nakatuon sa gulay at prutas. At huwag kakalimutan, uminom ng 8 o mas higit pang baso sa kada araw. At huwag kakalimutan, tayo ay mag-exercise kahit at least 30 minutes a day para tayo ay mas lalo pang active. Which lead us to wise tip number 3. Panoorin at sundan ang ating Wise Magpapawis videos upang mapanatili natin ang healthy and fit nating pangangatawan. Sana po ay nabusog kayo ng kaalaman ngayong araw. Huwag kakalimutan, i-comment nyo lamang ang inyong mga katanungan at topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod. Muli, ako nga po pala si Aqua at laging tatandaan, bida sa sustansya ang pamilyang Wais sa kusina.